Magandang umaga po sa iyo lahat. Hadal Pangulo, ang una po magtatanong si David Guzman ng RMN Manila. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga rin. Tanong ko lang po kasi next week po meron po kayong state visit sa Malaysia. May we know po kung ano po yung mga agendas nyo with the Prime Minister and kasama po ba sa mapag-uusapan yung pong claim ng Pilipinas sa Sabah? Sabah is not part of the agenda. No? Maraming topics. Siyempre yung bilateral relations sa atin, yung increase in trade, commerce. Pero marami rin silang inalok na itutulong, lalo na sa Bangsamoro. No, I think if sana hindi ako magkamali, no? Pero may organisasyon silang pangalan yata, FELDA. Ito yung paano ba describe yun? Parang tagatulong sa mga livelihood opportunities yun eh. At ibinanggit ito ng mga kapatid natin sa MILF na gusto na sana makatrabaho sa pagtatayo ng sarili ng mga livelihood na activities at income generating activities. Siguro pati na rin again yung potentials ng palm, rubber, etc. na may tutulong sa atin ng Malaysia. Palaging kukonsulta na rin natin yung kalagayan ng ating mga kababayan na nagpunta doon sa lahat dato na incident. In relation to that, sir, meron po kasing mga reports na abuse of human rights po ng Malaysian authorities sa mga Filipino workers doon sa Malaysia. Ano po yung ginagawa ng government para po tulungan yung mga Pinoy? Well, number one, continue sa monitoring ng DFA no, sa kalagayan nila. Number two, kung tatandaan nyo, meron na ilabas sa ating media nung kainitan, nung kaguluhan sa Sabah, na nung pinahanap pa natin itong, hindi ko naalala, nakalimutan ko yung pangalan nung Ali, na pinabulaanan yung mga alleged reports. No? So, ang klaro sa akin, may mga dinedeport sila na hindi ba parang wala raw kaukulang mga work permits na bilang ng mga 140 or 150 last na grupo, hindi naman ginawang daang libo o daang libo yung dating mga inisip. Parang inaalalayan rin tayo sa pagpabalik ng ating mga kababayan na mabagsakan lang mga batas. So, wala pa akong nakitang preba nitong alleged human rights violations. Wala na report sa atin ang kaukulang ahensya ng gobyerno na DFA at pinapaalala sa atin parati na pati doon sa mga nasa lahat dato ay represented sila by counsel sa ongoing trial nila. So pinapangalagaan rin natin yung karapatan nila to fair and due process. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Deo. Jun Hidalgo, DZMM. Magandang umaga po, Mr. President. Ano po mababanggit nyo sa mga batikos sa social media kaugnay po ng online libel na dineklara ng Korte Suprema bilang constitutional? Sabi po ng mga bumabatikos, lalabigin daw po nito ang kalayaan sa pamahayag. Siguro paalala ko lang na, number one, hindi ko pa nababasa yung Supreme Court ng decision. No? Nakita ko lang yung nakalagay sa mga diary ito araw na to. Ngayon, pipigilin ba ang freedom of expression? Hindi naman yata yun ang layunin. Pero kayo bilang mga responsable mamamahayag, meron din may karapatan kayo at meron din naman hangganan ng karapatan ng lahat. Ang turo sa atin nung tayo nag-aaral, your rights end where they impinge on the rights of others. So, kung may mali sa pag sinabi sa TV, sinabi sa radyo, sinulat sa pahayagan, sa mga magazine, pag lumipat ka ng format, dapat exempted. Siguro kayo hindi kayo papayag. Bakit? Unequal protection naman. Di ba? Na ang mababiolate nun. So, ulitin ko lang, kung tama naman ang sinasabi mo, bakit kakakabahan doon sa libel na issue? Opo. Sa inyo ko na lang po ito tatanungin. Kanina po, natanong ko na si Secretary Suliman. Maigi po manggaling na mismo sa inyo po. Ano po ang status ng pag-aaral ng Malacanang sa hirit po ng Yolanda survivors na mabigyan sila ng 40,000 pesos na financial assistance? Well, kahapon lang minabasa ko isang report. Nakakailanganin natin kompleto no, para matapos yung lahat ng pinaplano para sa kanila. It's over 300 billion. About 360 billion. Okay. Ngayon yung ako lang, konti kataga, nabigyan ng bawat isang pamilya ng 40,000. Kung tinataya 1.4 million ang affected families at 40,000 each, lalabas po yan 56 billion pesos. Okay. Now,
para paalala lang, nung 2 trillion ang budget natin, roughly about 600 billion lang doon ang pwedeng magamit sa lampas ng tinatawag na personal services tsaka MOE. Ito yung pantustos sa lahat ng eskweleng gagawin mo, karsada, tulong sa magsasaka, etc. Yung 54 over 600 billion is almost 10%. Now, babalik may mga technical. Pero kalimutan na natin yung technical na usapan. Siguro importante nito, yung ano ba ang magiging pamatagalan na solusyon, yung 40,000 na yan. No? So, yun, hindi ko nakita. Ngayon, kaakibat nun, at medyo mas nasentro yung aking atensyon doon sa mungkahe na dapat raw mawala na yung no-build zone. No? Ngayon, paano yung, sa totoo lang, kamakailan, nag-briefing ang DOST at ay pinakita yung mga areas na may panganib sa storm surge. At yun naman ang hinahabol nung no-build zone. Ilayo ka kung saan, di ba, yung magkakaroon mga waves brought about by the storm na kaya lunurin, kayang gibayin yung mga struktura mo. So, yung sa tulang, binabalangkas pa natin yung kumpletong solusyon para sa pagtugon nga ng ating tinatawag na more climate resilient or in disaster resilient communities. Baka pag nakinig kayo doon sa briefing ng DOST, trinak nila lahat ng bagyong dumaan sa atin from 1951 to 2013. Nung pagtatrack kasi may line, no? Ito ang track, ito yung line. Nung natapos silang gawin lahat ng mga bagyong dumaan sa atin, natakpan yung mapa natin ng Luzon at saka Visayas, kapraso na lang ang parang siguro 2/3 ng Mindanao ang nakikita. Okay, now, yung mga bagyong ito, pinakita naman sunod, yung simulation nila, pag dito sa etong dinaanan, ito ang pwede ma-storm surge. At saka nung pinakita, parang yung buong coastline natin, maski manggaling sa eastern coastline natin, apektado rin yung western coastline. So, yung ang dinidebate ko, pwede ba natin ipakita na itong video to? Baka naman lahat ng tao ngayon ay mag-alala, no, na maski anong bagyo, sila ganun. Sinasabi naman, pag ganito kalakas yung bagyo, ganito dinadalang ulan, ganito yung hangin niya, ito yung potential na pwede niya i-damage. So, parang ang ganda, yun siyempre, no? Madaling magmungkay. Hindi ka, sumama ka dito, meron kang 40,000. So, gano'ng katagal kaya mapapatustos yun sa kanilang pamilya, may tatay yung kailang pamamahin nila. Alam niyo yung, para mapabilis yung sa housing, bank houses, nagpunta na rin tayo sa pagbibigay ng construction materials doon sa merong mga lugar na safe, na gusto nila sila na magtayo ng bahay nila. Dahil nagpapatagal rin ng construction ng bank houses nung dinalaw natin sa Leyte, yung napaka-labor intensive. Matagal, mabusisi yung pagkabit. At gusto natin mailagay sila sa mas maayos na kalagayan kaysa nung nasa mga tents. No? Ngayon, para nga maging kumpleto solusyon, ultimo, report sa atin ni Secretary Soliman, pati yung kuryente at saka tubig do sa relocation sa Tacloban. No? Yung bank houses, sinagot na rin natin ang buong buo yan dahil nag-aalanganin magkabit yung kanilang cooperative doon sa ng kuryente at marami tayong pamahalan doon. Okay. Naging malinaw naman po yung mga binanggit nyo, mga pagpabot po ng tulong sa mga Yolanda victims. Pero po noong Lunes, ilan po sa kanila nagtungo pa rin sa Mendiola at pinaabot po sa Malacanang yung umano ay mabagal na pagpabot ng tulong, katulad po sa pabahay, pagbibigay ng pagkakitaan at social services. Ano po mababanggit nyo ron na pumunta pa sila dito sa Maynila para lang po mismo iparating sa inyo, sa palasyo po, yung kanilang hinaing po? Well, palagay ko, hintayin natin hanggang next week kung saan ako iikot muli. No? Both sa Yolanda, sa Pablo, Bohol na earthquake. No? At mapakita sa inyo kung nasa na tayo. Siguro doon sa visual sa makikita nyo, masabi nyo kung mabagal o hindi. Huwag natin kalimutan, no? 1.4 million families affected, 918,000 ang mga kailangan ng assistance sa kanilang pabahay. Okay. Ngayon doon sa mga nagsabi mabagal, no? Parang dapat huwag na lang akong magkomentaryo dahil tila nasikaso lang pumunta dito, pwede naman siguro maasikaso pang kabuhayan nila doon. No? Pero ganun pa man din, babasahin natin kung may petisyon na umabot, wala pa sa aking mesa sa araw na to, harapin natin at tugunan natin ang bawat isang mga tanong. Maraming salamat po, Mr. Thank you, Junri. Huli po magtatanong, Raymond Tinaso ng Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po, Mr. President. Long time no see. Yes, sir. Sir, marami po yung mistulang bitin at sinasabi na nagdidribble lang si Madam Ruby Tuason sa kanyang testimonya. At may insinuation po na parang siya ay pakawala
ng kampo ni Senator Juan Ponce Enrile. At kayo po mismo, Mr. President, ay kontento po ba sa naging testimonya at hindi rin ba kayo bitin sa kanyang parang limited na testimonya, Mr. President? Well, aminin ko po, no, hindi ko pinapanood yung araw na nagte-testify siya pa sulyap-sulyap lang nagagawa ko. Nakabaon tayo sa napakaraming meeting noong araw na yan. May mga reports tayo natanggap after. Siguro importante dito, meron siyang tinukoy, no, na, di ba, sa kanyang personal na salaysay, kung paano niya tinanggap yung pera, kanino niya diniliver, at kanino napunta to. Ngayon, itong investigation, siyempre, in aid of legislation, yun talaga importante pagdating ng testimonya niya sa korte. At doon, no, parang, siyempre, nasa galing na ng mga prosecutor, ma-elicit yung kanyang information. O rin pwede niya sabihin. Tapos, hindi lang naman siya ang testigo nandyan ay whistleblowers at meron pa mga ibang darating. Sa isang banda, Mr. President, meron pong hirit yata yung kampo ngayon ni Madam Ginang Napoles kung saan ay gusto na magpa-hospital arrest. At the same time, sa kabilang banda, meron ding hirit naman yung ibang mga kongresista na dapat dalhin na sa regular jail dahil lumalabas na 150,000 yung ginagastos ng PNP every month doon sa kanyang proteksyon. Ano po ang inyong posisyon dito, Mr. President? Yung, siyempre, obligasyon natin, manigurado, yung mga taong nakapiit sa ating mga kulungan ay pinapangalagaan ng kalusugan. Yeah? So, papacheck natin kung talaga meron siya medical na reason. Tapos, at this point in time, korte magsasabi kung saan pwede siya dalhin. No? Pero nasabi ko na rin nung isang araw, yeah, yung tinatanong na may buwabati ko sa hindi siya dapat state witness. Sabi ko, wala pa siya sinasabi. No? So, merong ang bakit nga naman kailangan pang ihiwalay siya doon? Parang wala na yata yung threat sa kanya dahil nga wala siyang sinasabi. No, parang wala dapat mangamba sa kanya. So, ito po, ay lahat ng ating mga kilos sa takbakin, hinahabol natin yung ebidensya na magagamit sa paglilitis ng mga kakulang nagkasala. Last point, sir. I understand may sinasabi na si Secretary De Lima na third batch ng mga kakasuhan dun sa pork barrel scam. May mga pasabi na ilan daw po dito ay parang kalyado na administrasyon. Meron na bang nabanggit mismo o nag-report na ba si Kalihim De Lima sa inyo? At ano po ang kung ilan at kung sino-sino yung mga aring matuluyan sa kasong ito? Hindi ko maalala may binigay siya sa akin ng third batch. No? Napakarami talagang tinutukoy itong mga araw na to. Siyempre, meron yung nangyayari sa Thailand na meron tayong 7,000 kataong nandun. Meron din itong malalaman na rin yung mga susunod na araw na napakarami mga bagay-bagay na ang daming inputs rin galing sa kanya. For instance, no, miniting natin yung Transition Commission. No, pinaalala ko sa kanila, mas maaga mailabas yung panukalang batas, mas malaki yung pag-asa maipasa natin sa tamang oras. Ang unang deadline nila sa sarili nila, May. Ako nakiusap ka, huwag naman May. Dahil isang buwan lang tatalakayin ng Kongreso, adjournment na, SONA na pagkatapos nun, pagbalik, budget na, baka mabinbin. So may input siya doon. Meron rin sa lahat ng mga, parang may opinion doon sa Mactan na bidding, Mactan Airport. Marami, yung as usual, marami akong inassign sa kanya at isa-isa itong yung parang inaharap niya sa atin. Sama na rin yung Balintang Channel at marami pang iba. So, until ready sila mag-file, hindi niya ibibigay sa akin muna yan. Thank you, sir. Meron rin pala doon sa Black Sand. Yan rin ang isang tinutukuyan namin ng matinding pansin ngayon. Black Sand Mining. No? Thank you, sir. Thank you, Mr. President. At maraming salamat mga kasama sa media. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, children, balik na kayo sa Malacanang.